Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito mga kabunyog, mga kababayan, napanood nyo na ba yung mga CCTV? Yung kuha ng CCTV doon sa loob ng hotel? Yung hotel, yung huling hotel na tinuluyan ni ng yumaong dating undersecretary ng DPWH na si Yusek Catalina Cabral. Ang isa pang malaking katanungan, pag alas 3 ng hapon, lumabas na sila ng hotel. Siya at saka yung driver. Ayan na yun, no? Yan na yung paglabas nila. Ha? Yan na yung paglabas nila sa hotel. Kasama niya na yung driver. Lumabas sila ng kwarto. Lumabas sila ng kwarto. Paglabas niya ng kwarto, pumunta na sila doon sa driveway, naghihintay na doon yung SUV. Naghihintay na doon yung SUV, drive na yung driver, papunta na sila doon sa Cannon, yung sa Cannon Road, kung saan nangyari yung di umano'y pagpapakamatay. Pumunta na sila doon diretso. Ngayon, sabi ng driver, sabi daw sa kanya ni Yusek Cabral, iwan na lang siya doon kasi magre-relax muna. Alas 3 yun ng hapon. Alas 3 na yun ng hapon. So iniwan niya doon. Pagkaiwan niya doon, pumarada daw siya sa mga di kalayuan, may gasolinahan yata doon, pumarada, nakikita niya daw nandun. Pagkatapos, binalikan niya uli, nung makita niya, wala na. Wala na. Hinanap niya naman daw doon, wala naman. Pumunta daw siya ng hotel, wala rin daw sa hotel. Ngayon ito ang malaking palaisipan. Bakit yung pagpunta niya sa hotel nung bumalik siya, para tingnan doon kung pumunta na ng hotel, ay wala sa CCTV? Yun. Yan yung yan yung isa pang bagay na Yun yung isa pang malaking palaisipan. Nakuha nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Lumabas sila ng hotel mga alas 3, sumakay sa, drive na nung driver yung SUV, sumakay si Yusek Cabral, hinatid niya doon sa Cannon Road. Sa Cannon Road. Malamang yun ang pinag-usapan nila. Malamang yun ang pinag-usapan nila. Di ba pumasok sa kwarto si Yusek Cabral, dun sa kwarto ng driver, matagal, bago lumabas. Malamang pinag-usapan nila na yung detalye. Ihatid mo ako doon, iwan mo ako, mga ganon. Ngayon, yun ang ginawa ng driver. Sabi ng driver, hinatid niya doon, nagpaiwan, sabi daw sa kanya, iwan na lang siya kasi magre-relax. Ngayon, ito ang malaking palaisipan dyan. Ito ang malaking palaisipan dyan. Kung ikaw driver, naupo si Catalina Cabral doon sa tabi ng bangin, delikado yung kalagayan ng bangin eh. Alam niya na may iniisip na may tuliro ang isip ni Catalina Cabral. Kasi sabi niya nga, pumunta sila ng Baguio dahil magre-relax daw. Tinanong siya, bakit? Ano po bang problema? Sabi niya, alam ko may problema siya pero hindi niya naman sinasabi. Ibig sabihin, kung ikaw driver, alam mo na naguguluhan ng isip ng amo mo, iiwan mo doon sa may tabi ng bangin? Iiwan mo doon sa may tabi ng bangin? Alam mo nang ito, tuliro ang isip nito. Inamin niya, alam niyang tuliro ang isip eh. Alam niyang naguguluhan, nai-stress, kaya nga daw magre-relax eh. Bakit mo iiwan doon? At nung tingnan mo, nakaupo doon, ay dapat mag-iisip ka pa lang, ano kayang gagawin nitong amo ko? Baka may masama itong gawin. Anong gagawin mo? Tatawagan mo yung asawa, tatawagan mo yung anak, tatawagan mo yung pamilya. I-alarm mo. Ano sasabihin mo sa halimbawa? Mayroon ka namang number ng asawa, sasabihin mo, Sir, alam nyo, si Madam nandito, nakaupo doon sa tabi ng bangin, hindi ko alam kung anong plano niya. Di ba? Ganun yun. Ganun yung Paglabas nila ng kwarto, malinaw na yung pagkakasunod-sunod kung anong mangyayari, anong gagawin nila, saan sila pupunta. Ang sabi ng driver, paglabas nila ng hotel, hinatid niya na doon. Bumaba. Sabi daw sa kanya, iwan na muna siya doon.
kung ikaw ba driver, alam mong tuliro ang pag-iisip ng amo mo. Ha? Tuliro kasi ano nga pumunta nga ng Baguio para mag-relax eh. Oh, pagre-relax ba yung mauupo ka sa gilid ng bangin? Siyempre ikaw bilang driver, mag-iisip ka. Ha? Bilang driver, mag-iisip ka. Iisipin mo, baka may masamang pinaplano tong amo ko. O baka naman, nung pagpasok ni Catalina Cabral doon sa kwarto niya, napag-usapan na nila kung anong mangyayari. Baka alam ng driver kung ano yung mangyayari. Yun ang hindi doon medyo, mga kabunyog, mga kababayan. Oh, medyo nakakaano yun Tapos, ang sabi niya, nung tiningnan niya daw uli, wala na si Catalina Cabral. Hinanap niya daw doon sa pinauupuan nito, wala naman daw siyang nakita. Oh, nung magdidilim na daw, bumalik na siya doon sa hotel. O ngayon, walang CCTV sa hotel. Pagbalik, sabi niya bumalik siya ng hotel kasi baka daw pagkatapos maupo doon sa tabi ng bangin, bumalik na sa hotel, hindi na daw sa kanya nagpasabi. Oh, sabi niya bumalik siya sa hotel, chinek niya doon. Bakit wala sa CCTV yun? Hindi pinakita yun Hindi pinakita yun. Kaya malaking palaisipan yon. Bakit hindi pinakita? Kasi napanood ko yung mga CCTV. Ang pinakita lang sa CCTV nung nag-check-in sila mga alauna. Pangalawa, yung pagpasok nila sa kanya-kanyang kwarto. Yung pagpasok ni Cabral sa kwarto niya, yung pagpasok ng driver. Pangatlo, nung paglabas ng driver, ay ni Catalina Cabral sa kwarto niya, pinuntahan niya yung driver niya. Pagkatapos lumabas sila, pumunta sila sa driveway, sumakay siya sa SUV. Yun na yung huling nakuha sa CCTV ng hotel. Pero sabi ng driver, bumalik siya nung hapon. Nung hindi niya na raw nakikita, nung hindi niya na daw nakikita si Catalina Cabral, bumalik siya sa hotel nilang pinag-check-inan. Tiningnan niya doon. Wala daw doon. Nung maggagabi na, magdidilim na, pumunta na siya sa pulis. Kaya yung mga pulis nagsimulang maghanap alas 7 ng gabi. Natagpuan nila 8 na ng gabi. Nandun sa baba. Tapos dinala na sa hospital. Diniklara itong patay 12:03 a.m. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang tanong dito, bakit wala sa CCTV yung pagbalik ng driver? Bakit wala yun? Kaya, at saka yung parang sa driver, hindi ka ba maaalarma na ang boss mo, yung boss mo ay tuliro, stressed out siya. Ang dami niyang problema, alam niya rin naman ang problema ng boss niya. Alam nga namang hindi niya nababalitaan na nai-involve ito sa anomalya. 'Di ba? Kaya ito, pwedeng wala itong foul play. Ibig sabihin, hindi tinulak, hindi pinukpok. Pero parang alam na ng driver kung na mangyayari yun Kahit yung asawa, parang expected na nila na, hindi naman sa parang ganun Parang ganun. Kaya, napaka ng pangyayaring ito, kailangan talagang imbestigahan pa ng pulis ito. Bagamat walang foul play, kasi hindi naman masasabing pinukpok, hindi naman sinabing binaril, hindi naman masasabing tinulak. Pero yung yung alam ba ng driver na may balak magpakamatay ang kanyang amo? Kung alam niyang may balak na itong magpakamatay, nakikita niya na sa galaw nito, lalo na nung umupo ito doon sa tabi ng bangin, bakit hindi niya pinigilan? Bakit iniwan niya pa? Ganon din yung asawa. Yung asawa nang biglang dumating doon, parang tanggap niya na nagpakamatay ang asawa niya. O kaya ang sabi niya lang, na-aksidente. Gusto niya nilang iuwi na nila, wag na itong i-autopsy. Parang, yan hindi man lang umiyak yung asawa. Tapos yung driver, umiyak, sandali lang. Maraming katanungan. Lalo na doon sa makikita mo sa CCTV. Yung CCTV lalong nag-create ng maraming katanungan. Okay. So, magandang araw sa inyo, mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
pagbuklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.